Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Wala nang kawala si Pastor Apollo Kibuloy mga kabibig. After ng warrant of arrest na pinirmahan ni Miguel Zubiri, Senator Miguel Zubiri, at sobrang happy si Senator Risa Hontiveros. Nako, ito pa ang bagong news. Nako, ito trafficking charge filed versus Apollo Kibuloy at Pasig Court yesterday is non-bailable. DOJ confirms. So, hindi pwedeng piyansahan ang trafficking charges laban kay Pastor Apolloy na isumite, i-final sa Pasig Court. The next step is for the Pasig Court to determine if there's basis to issue warrant of arrest. Naku, ang dami na pala mga kabibig. Other charges for child abuse filed in Davao has 260,000 recommended bail. So itong merong nag-file ng child abuse sa Davao City, merong 260,000 bailable siya. Pero itong trafficking charges ni Pastor Apollo Kibuloy na isinumite, i-final sa Pasig Court yesterday ay non-bailable. So ang next step daw ay titingnan ng Pasig Korte kung meron na bang basis na mag-issue sila ng warrant of arrest. So ang daming warrant of arrest mga kabibig. Nako, ano ba nangyari? Oy, para yatang ramdam ko talaga na sabi ng ibang netizen na this is the end of Pastor Kibuloy. Marami talaga ang gustong manggipit sa kanya. Korte na yan sa Pasig City nagsabi mga kabibig. Ito the Senate the chairperson si Risa Hontiveros talagang very happy. Tapos she really prayed and mag-issue ng order of arrest. So nabigyan na ngayon sinay na ni Miguel Zubiri. Tapos ngayon naman ito ito na naman ang bago. Ito sa Pasig Court at saka sa Davao City. So, yun na nga kabibig. Maghintay tayo sa mga updates kung ano ba ang mangyayari ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito March 260,000 daw. The embattled Doomsday preacher Apollo Kibuloy has been charged with non-bailable case of human trafficking at the Pasig City Court on March 19. The next step is for the Pasig to determine kung qualified ba na mag-release na ng warrant of arrest for qualified human trafficking under Section 4A of Republic Act number 9208. Tapos, ito pa, sabi ni DOJ spokesperson Miko Clavano na yung nag-file sa Pasig last March 18 pa pala at meron ding separate charges for child abuse na na-file sa Davao City last week. Clavano said prosecutors recommended a 180,000 bail for sexual assault against children case and 80,000 bail for the maltreatment against child case, both under Republic Act number 7610. So yun po mga kabibig ang trending news na yung pinag-uusapan na pwedeng may warrant of arrest na lalabas itong si Pastor Apollo Kibuloy sa Korte Suprema sa Pasig Korte Nako, pero sa Davao, bailable siya 260,000. So, ano kaya ang mangyayari mga kabibig? So, maghintay-hintay tayo ng mga update kasi ngayong sobra ang daming nangyayari ngayon. Ang dami talaga na puro nakasentro kay Pastor Apollo Kibuloy. Talagang ginawa na siyang national issue. International issue pa kabibig International issue na siya kabibig. Pero, let's see. Kasi sabi ni Risa Hontiveros, walang karapatan si Kibuloy na yurakan ang dignidad ng Senado.
Yan ang sabi ni Risa Hontiveros. So very proud and very happy si Senator Risa Hontiveros sa pagpirma ni Senate President Miguel Zubiri. Ito pa, may nabasa din ako kanina na ang Akbayan Youth ay talagang nagsumite din, hindi nagsumite, kundi nag-post din sa kanilang Twitter account at Facebook account na kung sino ang makakita kay Pastor Apollo Kibuloy ay dapat mag-report na kasi wanted na si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit naging wanted? Sa Senado, arrest warrant kay Kibuloy sa Senado para maka-attend siya, para sagutin niya ang mga katanungan ng mga senador. Pero yung Pasig Court, wala pa naman. Tinitingnan pa na ang basis kung meron ba or wala. Tapos sa Davao, available naman siya. So bakit naging wanted? Wanted sa FBI. Pero sa Pilipinas, hindi pa naman, di ba? At kabibig, wanted na yan. Kasi hinahanap na siya ng Senado. Sergeant at Arms na ay sabi na within 24 hours dapat mahuli na si Pastor Apollo Kibuloy. Marami din ang sasabi kung magpapahuli ba si Pastor Apollo Kibuloy? Sabi ng iba, nako, delikado yan, baka magkagulo. Baka simula na ito na malaking pag-alsa ng mga miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi lang miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy ang pwedeng mag-alsa. Baka yung iba mag-aalsa na rin sa gobyerno, sa Senado, sa Kongreso. Ay nako, kabibig. Pero, well, let's pray na sana maging maayos, maging mapayapa kung aarestuhin man si Pastor Apollo Kibuloy. At sana ay, well, wala na tayong magagawa niyan kasi may warrant of arrest sa Senado. Tapos lalabas na yata yung warrant of arrest ng Korte Suprema sa Pasig Court. Tapos sa Davao naman, available naman siya. So maghihintay tayo ng mga update. At sana, para maiwasan talaga ang gulo, no? Kung ako lang si Pastor Apollo Kibuloy, sige, harapin ko na lang ito. Lahat para hindi na madama itong mga supporters ko. Kasi alam ko naman na mahal nila ako. Handa silang makipaglaban para sa akin. Para walang diskuhido ba? Walang maging malala pa ang problema. Kung ako si Pastor Apollo Kibuloy, harapin ko na lang itong lahat na ito. Tingnan natin kung sino ang nagsasabi ng katotohanan para makita na din ni Pastor Apollo Kibuloy itong mga witnesses. Diba? Para mag-face-to-face na sila. Don't tell me, pati ang mga witnesses magmaskara pa rin. Diba? Napaka-OA naman. Nandiyan na si Pastor Apollo Kibuloy if ever harap sa Senado. Don't tell me, ang mga witnesses magmamask pa rin, mag-shades pa rin, mag-cap pa rin. Oh, hindi na yan. Parang na planado na talaga, no? Scripted na talaga. So, labasan na mukha. Harapin kung harapin. Harapan kung harapan. Mga kabibig. So, ano ang iyong opinion tungkol dito na parang delikado na si Pastor Apollo Kibuloy? Parang konting kembot na lang, makikita natin si Pastor Apollo Kibuloy baka sa kulungan o di kaya sa Senate hearing o ipapatawag pa sa Kongreso. Ang dami, no? Kongreso, warrant of arrest. May warrant of arrest na ba? Contempt na siya. Tapos sa Senado, warrant of arrest. Sa Pasig Court, tinitingnan pala ang basis kung pwede bang mag-warrant of arrest, which is non-bailable. Sa Davao naman, bailable siya, 260,000. So, ang dami. Ay, kawawa naman taong ito. Pero, let's see kung ano mangyayari. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!